Sa nakaraang kwento natin ay sinusuri na ni Henova ang patungkol sa bawat kakayahan ni Yeonwoo at manghang-mangha naman siya dahil dun at sa pagpapatuloy ng kwento. Napagdesisyonan naman ni Henova ang kanyang gagawin na ang uunahin niya ay ang seksyon sa bandang tiyan ng armor ni Yeonwoo dahil isa ito sa pinaka-importante kaya naman ipopokus niya lamang dito ang kanyang mahika sa pagpapalakas ng armor. Naalala niya naman na ang magic bayonet na punyal ay ginawa lamang para kay Jongwoo at nagtatakang tanong niya naman na kung nakatadhana bang gamitin ito ni Cain sa una pa lang. Sinabi naman ni Henova sa punyal na parang masaya naman ito sa bago niyang amo kaya naman gagawa niya ito ng bagong kaibigan. Hinampas naman ni Henova ang mesa dahil ginaganahan siyang gumawa at inumpisahan niya ng magsulat para sa kanyang plano sa paggawa at mabilis lamang na lumipas ang araw at makalipas ang kalahating buwan ay nagawa ng makumpleto ni Henova ang tinatawag na Henova's Magic Armor at maging ang Magic Gloves, Magic Boots at ngayon ay isinilang na ang Magic Armor na set. Nang makita yun ni Yeonwoo ay nag-aakma naman siyang hawakan ito at nang walang ano ay bigla na lamang siyang pinigilan ni Henova sabay sabi niya na ang lakas ng loob niyang hawakan ito at nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo na kung ano ba ang problema dahil kumpleto naman na ito. May hinawakan naman na sisidlan si Henova na kulay pula ang loob nito at sinabi niya na teka muna at napagtanto naman ni Yeonwoo kung ano ang hawak ni Henova. Naalala naman ni Yeonwoo ang sinabi ng kanyang kapatid sa diary nito na ang isa sa bagay na kanyang pinagtataka pagkadating niya sa tore ay ang mga manlalaro dito ay hindi nagdidiwang ng kanilang kaarawan. Kahit na isa lamang sa isang taon at kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang tore ay talagang napakalamig na lugar. Hindi naman ito gusto ni Jongwoo dahil gusto niyang magdiwang ng kaarawan ang mga taong malapit sa kanya. Napagdesisyonan naman ni Jongwoo na ibigay kay Henova ang tinatawag na Hell's Tears na nakuha niya sa hindi madaling paraan. Namula naman ang pisngi ni Henova at sa isip niya na kung bakit pa ba nagdala si Jongwoo ng ganito. Nagulat naman si Yeonwoo dahil ayon sa kanya na akala niya ay ginamit na ito ni Henova subalit nariyan pa rin ito sa kanya hanggang ngayon. Ang Hell's Tear naman ay nagmula sa Prince Hell ng mga higanti at yun ang legacy ng impyerno. Ang impyerno ay napakamakapangyarihan na sapat na upang tawagin itong ina ng ikailaliman na mundo. Ang luha nito ay mataas na ranggo sa lahat ng item at para na itong materyal ng Panginoon. Habang binubuhusan ni Henova ang kagamitan ni Yeonwoo ay napatanong naman si Yeonwoo na kung talaga nga bang Hell Tears lang ito. Tugon naman ni Henova na oo at nagtataka lang siya kung saan niya gagamitin ito dahil hindi niya pa nagagamit ito at ito ang kanyang kauna-unahang paggamit sa kanyang kagamitan. Sinabi niya pa na ginamit niya ito dahil nakita niya sa kanyang katangian ay halos puro itim at apoy na katangian. Lumabas naman sa sistema ni Yeonwoo na napagtagumpayan niyang makumpleto ang isang obra maestra kasama si Henova. Ang obra maestrang ito ay pinagpala ng maraming Diyos at kinaiinggitan ng maraming demonyo. Ang Henova's Armor ay hindi naman matukoy ang uri nito at may ranggo itong S. Ang Magic Armor ay set na ginawa ni Henova ng buo niyang kapangyarihan. Ang Magic Armor set sa katunayan ay nakadesinyo ito bilang mahusay na suporta dahil ginawa ito base sa impormasyon ng isang tao subalit dahil sa Hell's Tears ay binigyan pa ito ng karagdagang potensyal. Kapag naman naisuot ito ay pwede nitong mabago ang porma ayon sa kanyang kagustuhan. Automatic naman na mare-repair ang pinsala na natamo ng armor ngunit magaan lamang ito at nagpapabilis ito ng kilos. Ang Hell's Tears ay ito ang nagpapalinis ng impyerno, ang ina ng underworld. At maaapektuhan nito ang dark, evil, at katangian ng apoy. Ang pagbabago naman sa katangian ay nakadepende sa kahusayan ng gumagamit. Nakasuporta naman dito ang Draconic Eyes at pinapalakas nito ang mata ng mahusay na lahi ng dragon at nakasuporta rin ang extrasensory perception. Minungkahi naman ni Henova na subukan niya ito dahil naaayon ito sa kanyang kagustuhan. Pagkasuot ni Yeonwoo ay inayos niya ito base sa kanyang kagustuhan at tinanong naman siya ni Henova na kung nagustuhan niya ba ito. Masayang-masaya naman si Yeonwoo dahil nasunod ang kanyang kagustuhan at sinabi niya kay Henova na napakakomportable nito sa kanyang pakiramdam. Sa isip-isip niya naman na ang nararamdaman niya ay parang nasa bisig siya ng kanyang ina at ama. Makalipas ang ilang araw ay pinagawan ni Yeonwoo si Bu ng depensa upang hindi sila ma-detect at ipinatawag niya sina Nemesis at Nike pagkalabas nila ay tinanong naman siya agad ni Nike na kung bakit niya sila pinatawag at tinawag niya itong Master. Sa isip naman ni Yeonwoo na kagaya nga ng kanyang inaasahan na mas mabait na daw ang mga ito sa kanya kumpara sa tawagin niya sila sa pangalang Chirpy at Growl.
Sinabi naman ni Yonwoo sa kanila na dahil lumakas na silang dalawa ay gusto niya lang sila kamustahin. Tinanong naman siya ni Nemesis na kung tinutukoy niya ba ang kanilang kakayahan at napasabi na lang ito na maganda ang kanyang ideya. Masayang sinabi naman ni Nike sa kanya na magugulat talaga siya kung makita niya kung gaano siya lumakas. Tinanong siya ni Nemesis na kung alam niya ba ang patungkol sa unique niyang kasanayan na tinatawag na Dragon Pillar at Empty Dream na ginagamit niya. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na medyo. Ang Dragon Pillar ay isang kasanayan na gawa sa artipisyal na bugso ng hangin at papalayuin ang dadaanan nito. Ang Empty Dream naman ay nakakaapekto sa pagpapababa ng magic power ng kalaban sa malapad na sakop nito. Ipinaliwanag naman ni Nemesis na ang kanyang kasanayan ay hindi naman naiiba sa dalawa at ang tanging pagkakaiba lang nito ay iminungkahi niya naman agad kay Yonwoo na siya na lang ang tumuklas nito. Bigla namang inactivate ni Nemesis ang kanyang kasanayan na tinatawag na Dream Fades o napapawi ang panaginip at bigla naman siyang pinalibutan ng itim na bagay at nang masakop na siya ng itim na bagay ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito na ba ang bunga ng paggagala ni Nemesis sa kawalan ng maraming taon at kung ito na ba ang kanyang kapangyarihan at ayon sa kanya na kung sino man ang masakop nito ay talagang malilito. Sinabi naman ni Yonwoo kay Nemesis na okay naman ang kanyang kapangyarihan subalit ang kanyang panimulang parirala ay parang pangbata. Nagalit naman si Nemesis dahil sa sinabi niya kay Yonwoo na kung ano ba ang kanyang ibig sabihin at minungkahi niya na tignan niya na lang ito ng sarili niyang mga mata. Tinignan naman ni Yonwoo ang kasanayan ni Nemesis at ang tawag sa kanyang kasanayan ay Dream ang Illusion na mayroong ranggo na AA+ at nananatiling 0.0% pa ang kahusayan nito. Ang Dream Realm ay isang mundo na kung saan ang mundo ng ilusyon at realidad ay naghahalo sa tiyak na tagal ng panahon. Nagkakaroon naman ng hugis ang gayong panaginip at ang mga kalaban ay nakakulong na dito. Kapag gumala sila sa loob nito ay lingid sa kaalaman nila na kung sila ba ay nasa panaginip. Ang Dream ang Illusion ay mayroong dalawang kasanayan. Ang una ay ang tinatawag na Fearsome Nightmare. Ang Dream Realm ay pinipilipit ang lahat ng batas sa totoong mundo at pinapahina ng husto ang mahika at ang incantation effects. Ang mga mahika na uri ng kasanayan ay hihigpitan sa 20% na probabilidad. Makakatamo naman ng pinsala kapag ang kalaban ay ginamit ito. Gayunpaman ay hindi ito na-apply sa antas ng kapangyarihan. Malaking halaga ng kapangyarihan ng mahika ang kinakailangan para lang makagawa ng mundong kawalan. Pagbabawas ng bilis ng mahika, sakop ng lugar, at ang limitasyon sa oras ay nakadepende sa kahusayan ng kasanayan. Kapag naman ginagamit ni Nemesis ang kasanayan na ito ay mawawala ang kanyang depensa at kung aatakihin naman ang kanyang katawan ay automatic na makakancel ang kanyang kasanayan. Ang isa niya namang kasanayan ay tinatawag na Violent Whirlwind na mayroong ranggo na A at wala pang kahusayan. Ang hangin ay gagawa ng tinatawag na Tempest Effects. Ang mga kalaban na maaapektuhan ng unos ay baba sa 10% ang kanilang bilis. At saka gagawa rin ito ng vortex na magpapababa sa pisikal na buhay at bilis sa paggalaw ng mga kalaban na natrap. Bawat nadadagdagan ang kahusayan ng kasanayan sa 5% ang bilang ng buhawi ay tataas din hanggang sa 15 ng sabay. Sa isip ni Yonwoo na sa kasanayan na ito ni Nemesis ay magagawa niyang mag-focus sa pag-uutos kina Bu at sa kanyang mga hukbo. Si Nemesis ang bahala sa kanyang teritoryo habang si Bu naman ay siya na ang bahala sa pagmando ng kanyang mga hukbo. Tinanong naman ni Nemesis si Yonwoo na kung nakita niya ba ang kanyang mahusay na kapangyarihan at tinawag niyang master si Yonwoo. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na oo at sinabi nito na kaya niya ginamit ang unang parirala ng pangbata. Nagalit naman si Nemesis dahil sa sinabi ni Yonwoo at sinabi niya na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Tinawag naman ni Yonwoo si Nike at agad namang lumabas sa kanyang sistema na ang kasanayan ni Nike ay ang tinatawag na Fire Spirit na mayroong ranggo na D hanggang D+ at 0.0% pa ang kahusayan nito. Ang Phoenix ay ipinanganak at mamamatay sa apoy. Kaya naman ang lahat ng uri ng apoy sa mundong ito ay kanlungan ng mga Phoenix. Dahil dito, ay mabubuhay ulit ang gumagamit nito sa pamamagitan ng apoy. Ang Resurrection of Fire naman ay kung ang kanyang buhay ay bababa sa 20%, pwede siyang makagamit ng apoy upang pagalingin ang kanyang sarili at isang araw lamang ito magagamit. Ang ibang epekto naman ng ibang kasanayan ay matitigil pansamantala habang nagpapagaling. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na Reincarnation of Fire. Pwede niyang matunaw ang kahit anong bagay upang maging apoy at makokontrol niya ito sa kanyang gusto.
Ang limitasyon naman sa pagkontrol ay tumataas ng proporsyon sa lakas ng apoy at lawak ng lugar. Gayunpaman ang apoy na nilikha ng kalaban na may intensyong pag-atake ay hindi lubusang makokontrol, sa halip ay mababawasan lamang ang lakas o mailihis ang direksyon. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na kung magagamit niya ang kapangyarihan na ito ni Nike sa kanyang Holy Fire ay mas lalakas pa ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Tinawag naman ni Yonwoo si Nike at masayang lumapit naman si Nike sa kanya at bigla niyang inactivate ang apoy na asul, at sa isip-isip niya na nakakaramdam siya ng limitasyon kapag ginagamit niya ang pakpak niya na apoy, subalit ngayon ay nawawala na. Bigla naman siyang lumipad sa itaas at tumigil naman siya saglit upang suriin ang paligid, at nang makita niya ang malaking batong bundok ay napagdesisyonan niya naman na pupuntahan niya iyon, at habang tumutungo siya sa batong bundok ay sa isip niya na kung gagamitin niya pa ang kanyang kasanayan na tinatawag na Shanpo at Haste at ang Blink ay mas bibilis pa siya, at agad niyang pinunterya ang batong bundok sa malayo, ngunit dahil sa bilis niya ay madali niya lang itong nalapitan at naghanda siya ng isang pag-atake, at bigla na lang sumabog sa lugar na kung saan niya pinatama ang kanyang pag-atake, at pagtapos noon ay nasunog naman ang mga puno dahil sa ginawa niyang pag-atake. Sinuri naman ni Yonwoo ang lugar at habang naglalakad siya ay sinabi niya naman na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ang ranggo ng Fire Spirit ay hindi pa fix dahil nagagawa nito ang lahat ng uri ng pag-atake. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang sarili na kung paano kung pagsabayin niyang gamitin ang kanyang aura at Fire Rain kasabay na sa kanyang Dragon Blood, ay nagtataka lang siya na kung ano ba ang mangyayari. Tinanong naman siya ni Shannon na kung sa tingin niya ay nakakabaliw ba yon. Sinabi naman ni Hanryong na kung nakasalubong niya ang katulad niya sa dati niyang buhay ay natitiyak niya naman na malalagay siya sa Peligro. Tinanong naman ni Yonwoo si Hanryong na kung paano kung nagkasagupaan silang dalawa noong kalakasan niya. Tugon naman ni Hanryong sa kanya na kinokonsidera niyang malaking banta daw si Yonwoo para sa kanya dahil kapag nagkataon ay mababalian siya ng isang tadyang, subalit hindi naman siya natatakot sa kanya dahil ang tanging gagawin lang niya ay huwag siyang mahuli ng kanyang kasanayan, at hindi niya daw bibigyan ng pagkakataon si Yonwoo na umatake, at saka napakadelikado ng kanyang kasanayan dahil hindi niya makokontrol ito at maatake niya kahit nakasamahan niya pa. Pagkarinig ni Yonwoo ay napaisip naman siya na kailangan niya pang magsanay ng mabuti. Napagdesisyonan naman ni Yonwoo na susuriin niya ang natitirang Blue Spirit. Lumabas sa kanyang sistema ang tinatawag na Blessing of the Blue Spirit, hindi naman matukoy kung ano ang ranggo nito at ang kahusayan nito ay nasa 18.2% na. Sa pagpapakita ng pasasalamat ng Abyss Turtle dahil sa pagdala ni Yonwoo ng kanyang kontrata ay ibinigay niya ang isa sa kanyang kasamahan, ang Blue Spirit. Naregalo niya ang isa sa kanyang kin dahil ang Blue Spirit ay nalikha sa pamamagitan ng pag-iisip. Wala pa itong pagkakakilanlan sa kabila ng abilidad nitong suportahan ang maraming papel. Mayroon itong basic na abilidad upang maiwasan ang pagkalito sa pagitan ng pagpapala ng maalamat na hayop at katangian sa maraming kasanayan. Kaya naman sa iilan na kaso ay mapapalabas ito sa maraming paraan sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng pagkakakilanlan upang matutunan ang maraming kasanayan at katangian. Ang kasanayan na ito ay isang superior, at ang tanging kinikilala lamang ng Abyss Turtle ang may kakayahan na gumamit nito, at mas lumalakas ito ayon sa kahusayan ng kasanayan na ito. Wala pa itong pagkakakilanlan sa ngayon, kaya naman minungkahi ng sistema na bigyan niya ito ng sa gayon ay lalakas ito. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang Blue Spirit ay sa isip-isip niya naman na parang may malaking potensyal ito, subalit wala siyang alam kung paano palalakasan ito. Naisip niya na maganda kung mapapalakas niya ito ng tama, ngunit ngayon ay wala pa siyang sapat na oras, kaya naman napagdesisyonan niya na lalagyan niya ito ng hindi kapani-paniwalang karakter nang sa gayon ay mas lumakas ito ng siya lang mismo. Naisip niya naman na ang ilalagay niya dito ay ang mga karakter na karapat-dapat sa kaluluwang ito. Naisip niya na bagaman si Hepburn ay mataas ang antas, ngunit ang katapatan niya kay Erd ay napakalakas, kaya naman magiging sakit lang ito sa ulo para sa kanya, at ganun rin si Sol Luna dahil masyado itong tuso. Naisip niya naman sa huli ay mayroon na lamang natitira at iyon ay si Rebecca. Kahit na ang espiritu nito ay nawala, ang kanyang bakas naman ay nananatili sa kanyang katawan, at kaya niya namang atali ang kaluluwa nito sa kanyang bakas na natitira sa kanyang katawan at bibigyan niya ito ng kagustuhan, at mangyayari iyon. Lumabas sa kanyang sistema na si Sir Nanos ay may napagtanto na sinubukan niya ang kanyang gustong gawin at parang galit na galit ito. Ang mga demonyo ay pinagmamasdan si Yonwoo ng may tuwa. May inanunsyo naman ng isang demonyo na isang bagay patungkol sa kanya.
Ang kanyang pagkagusto sa kasamaan ay kasalukuyang nasa 70% na at ang katangian na neutral ay nagbago patungo sa pagiging masama. Ipinalabas naman ni Yeonwoo ang kanyang itim na mahika at unti-unti namang naalis ang dugo sa noo ni Rebecca at maya-maya pa ay bigla na lang niyang iminulat ang kanyang mga mata at napatanong ito na kung nasaan ba siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na ito ang panlabas na seksyon ng tore. Nagulat naman si Rebecca pagkakita niya kay Yeonwoo at nauutal-utal naman si Rebecca dahil hindi siya makapaniwala dahil ayon sa kanya na talagang namatay na siya. Tinanong niya naman si Yeonwoo na huwag niyang sabihin sa kanya at nakuha naman ni Yeonwoo ang ibig sabihin ni Rebecca at sinabi niya na yun nga ang iniisip niya. Tinanong naman siya ni Rebecca na kung nababaliw na ba siya at kung paano niya naisip na gisingin pa siya. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na gusto niyang hiramin ang kanyang kapangyarihan. Tinanong naman siya ni Rebecca na pag-alit na kung seryoso ba siya ngayon dahil isa siyang apostol na sinusunod ang isang Diyos at hindi ito ang ninanais niya. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na nasa kanya naman ang lahat ng kanyang alaala dahil kung nakakapag-isip siya ay wala naman itong pagkakaiba ng buhay pa siya. Tinignan niya naman si Rebecca habang sinasabi niya na inaalok niya ito ng isang kontrata at tinanong niya ito na kung hindi ba mas mabuti na ito kesa mamatay siya at natitiyak niya naman na mayroon din itong pagsisisi kaya naman sinabi niya kay Rebecca na tutulungan niya ito. Napapikit naman si Rebecca at naisip niya na nakakita siya ng ibang uri ng hayop sa kalayuan ng bata pa siya bagamat nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabanalan sa halip ang kanyang naramdaman ay takot dahil niyurakan nito ang kanyang nayon at kinain ang kanyang pamilya. Ang kapangyarihan na naaninag niya noon ay nananatiling nakaukit pa rin sa kanyang isipan at tinitiis niya lamang ito magpa hanggang sa ngayon dahil inaasahan niya na lalakas pa siya at susubukan niyang makita ulit ang halimaw. Subalit ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa rin sapat kahit na naging apostol pa siya kaya naman napagdesisyonan niyang tumungo sa dungeon dahil inaakala niyang mas lalakas pa siya. At hindi niya naman naisip na mahahantong lamang siya sa ganito. Sinabi naman ni Yeonwoo na kung hindi siya interesado sa kanyang inaalok ay ibabalik niya na lamang ito. Minura naman siya ni Rebecca at sinabi ni Yeonwoo sa kanya na alam niya naman ang patungkol sa kanyang Diyos ngunit kailangan niyang makuha ang kanyang gusto. Sinabi naman ni Rebecca na susundin niya ito ngunit sa isang kondisyon na gusto niya ng malayang kagustuhan at galaw. Lumapit naman si Yeonwoo sa kanya sabay sabi niya na hindi niya na kailangang mag-alala patungkol dyan sabay palabas niya kina Shannon at Hanryong at sinabi ni Shannon kay Rebecca na ang kanilang master ay talagang ongas. Sinabi naman ni Hanryong na ayos lang para sa kanya si Rebecca ngunit kailangan ni Rebecca na magpakita ng kahit kaunting respeto man lang sa kanya. Tinanong naman ni Yeonwoo si Rebecca na kung sa tingin niya ba ay walang malayang kagustuhan ang dalawang nasa likuran niya. Hindi naman makapaniwala si Rebecca na pinagmamasdan niya ang mga ito dahil kilala niya ang sikat na si Saber God at Teeth Wolf. Minungkahi naman ni Rebecca na isang bagay pa na kanyang kondisyon at yun ay ang baguhin niya ang kanyang katawan kahit na isang homunculus lamang ay sapat na sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ni Yeonwoo ngunit tinanong niya si Rebecca na paano kung mabubuhay ito bilang isang espiritu. Tinanong naman siya ni Rebecca na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na ang bagay na sa kanyang kamay ay nakatali na sa abyss turtle at kagaya ng kanyang nakikita ay wala itong pagkakakilanlan pa kaya naman madali lamang itong ma-infuse. Dagdag pa ni Yeonwoo na ibibigay niya sa kanya ang kaluluwa ng apostol ni Erd at si Sol Luna. Hindi man ito perpekto ngunit maibabalik nito ng kaunti ang kanyang banal na kapangyarihan. At kung pagsisilbihan niya siya ay hindi na niya kailangan gumalang sa kanya. Habang kinukuha ni Rebecca ang Blue Spirit ay tugon niya naman kay Yeonwoo na wala siyang pakialam sa paggalang sa una pa lang. Dahan-dahan namang nilunok ni Rebecca ang Blue Spirit na ibinigay ni Yeonwoo sa kanya. Bigla naman siyang nagulat dahil may kakaiba siyang naramdaman. Lumabas sa sistema ni Yeonwoo na tagumpay ang pag-infuse ng Blue Spirit kasabay ng kaluluwa. Ang pagkakakilanlan ng Blue Spirit ay unti-unti nang nabubuo at naging isa itong lower-level Blue Spirit. Ang lower Blue Spirit ay naset bilang Rebecca. Tumaas naman sa 15 na puntos ang katapatan nito. At mas tumaas din sa 5 puntos ang pagkontrol dito. Inabsorb naman ni Rebecca ang kaluluwa ni Hepburn na apostol ni Erd at maging ang kaluluwa ni Sol Luna na vampira at inaayos na ang kanyang stats. Ang antas ay nag-evolve mula sa lower level na espiritu patungo sa high level na espiritu. Nagawa niya ring makipag-ugnayan sa kinuha niyang katawan. Nakausad na naman siya ng isang hakbang sa pagkontrol ng kamatayan at bibigyan na naman siya ng karagdagang gantimpala at ang kasanayan na tinatawag na Spirit of the Abyss ay nagawa na.
Ang Spirit of the Abyss ay mayroong grado na A- at kahusayan na 2.1%. Ito ang pinakabihirang uri ng mahika sa lahat ng spirit magic. Maraming kasanayan ang kailangang matutunan upang mas maintindihan ito. Kapag mas mataas ang kahusayan ay mas mataas ang kapangyarihan ng espiritu. Lumabas sa sistema ni Yonwoo na si Erd ay galit na galit at si Erd ay may sinasabi ng kung anong bagay kay Sir Nanos at hindi naman pumayag si Sir Nanos. Tinitingnan siya ni Sir Nanos ng kakaibang tingin at nagdesisyon na hindi na magsasalita patungkol sa insidenteng ito. Sa isip ni Yonwoo na ang Diyos at demonyo ay nakalock na sa ika-78 na palapag ng tore kaya naman hindi sila maaaring manggialam sa mababang palapag ng tore at hindi rin sila pwedeng makialam sa tagumpay ng manlalaro. Naisip niya na dahil nagawa niya na ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kamatayan at dahil sa kanyang itim na bracelet ay hindi nila siya mapipigilan. Lumabas sa kanyang sistema na pinag-uusapan siya ng mga demonyo pagtapos siyang ipagsabi ng isang demonyo. Hindi naman alam ni Yonwoo kung sino ang demonyong nagkaka-interes sa kanya kanina pa dahil naiinip na siya dito. Makalipas ang ilang araw at tinungo na ni Yonwoo ang ika-21 na palapag ng tore na tinatawag na The Gate of Shadow Training Hall at mag-uumpisa na ang pagsasanay kapag nakapasok na siya sa loob ng training hall. Ang patungkol sa trial o pagsubok ay ang mga anino ay palaging tapat at tahimik na sinasamahan siya. Gayunpaman, ang ibang mga anino ay nagkakaroon ng damdamin at gustong maging malaya sa kanilang kilos. Palagi silang nakatayo sa isang lugar at sinusubukan nilang kunin ang katawan ng ibang tao. Mayroon namang 5 pinto kung saan nakatira ang mga anino at ang bawat seksyon ay mayroong anino upang labanan siya. Minungkahi ng sistema na pumili siya ng pinto at kailangan niya lamang matapos at least 20 na seksyon. Kapag marami ang kanyang natalong anino ay mas liliit ang tsansa na lalaban pa ang mga ito sa kanya. Napaisip naman si Yonwoo sa kanyang binasa sa kanya sistema at may bigla namang nagsalita sa kanyang likuran at tinanong siya nito na kung kamusta na ba siya. Lumingon naman si Yonwoo at tinanong ito na kung sino ba siya. At dito dumating ang parang isang bata na may bitbit na laruan na oso at ang batang ito ay ang high-rankang na tagapagbantay na panghuli sa 12 na zodiacs na si Luffy. Nanginginig naman na tumugon si Luffy kay Yonwoo na kagaya nga ng kanyang inaasahan ay nakakatakot ito katulad ng kanyang naririnig patungkol sa kanya. Pinagmasdan naman ni Yonwoo si Luffy at sa isip niya na ang tagapagbantay na si Luffy ay salungat sa kanyang mahina at mahiyain na panlabas na anyo. Siya daw ay isang hidomis na naghahanap lamang ng thrills. Napatanong naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung bakit ba siya hinahanap ng taong ito. Tinanong naman siya agad ni Yonwoo na kung bakit ba ang isang tagabantay ay nandito sa lugar na ito. Tinanong siya ni Luffy na kung nakapunta ba dito sila Plus dahil hindi niya naman naiisip na nagpakita siya dito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung mayroon bang problema. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.